Itong si dal and si dal and si dhal ay magkaparihas. Kaya pinagsama ko na rin para makatipid tayo sa time. So, si dal and si dhal ay parihas. Kaya, si dal na nasa unahan si dal na nasa gitna at si dal na nasa hulihan. So, si dal na nasa unahan, sa gitna at sa hulihan, at si dhal na nasa unahan, sa gitna at nasa hulihan. So, ang titingnan natin lagi ay ang toldok. Pero, walang pinagkabisa maliban sa toldok, okay? So, dal, dhal, and dal. Okay, kaya ang kukunin ko example na lamang ay si dal. Example kay dal na nasa unahan, dinukum. Dal na nasa unahan, at si dal ay hindi natin idikit kasi hindi siya pwedeng idikit. Ya, siya, sinun, and si kaf. Ang kalagayan ni kaf ay magbabago at kukunin natin itong hamza. Kapag nasa gitna siya, ang kalagayan niya ay magiging ganito. Okay? And then, ikabit natin si mim. Kinabit natin si mim. Ayan. So, si dal na nasa unahan. Di, no, kom. Dinukom at automatically sukon. Okay? Dinukum. So, si dal na nasa gitna. Okay na? Kadha. 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 Okay? Kaf. Si dal na nasa gitna. Kaf. Ang si kaf na inalis na natin itong hamza na parang hamza, at meron tayong bagong nilagay sa kanya, at makikilala natin siya na siya ay si kaf dahil sa ano niya, yung line, parang line sa itaas. Ayan. So, ito yung kalagayan ni dal sa gitna. Di ba kanina, binigay ko sa inyo yung example doon sa ang kalagayan ni dal sa gitna ay ganyan. So, ito yung si kaf. Ayan si kaf. At ito si dal sa gitna, yung binigay ko sa inyo kanina. So, si dal ay ilagay natin dito. Ayan siya. Okay? Ilagay siya natin dyan. At dahil si dal ay wala siyang, pag nasa, siya, hindi siya pwedeng ikabit. So, si ha ay magiging ganyan na lamang. And then, dahil si alif kanina na in-explain sa inyo ay ganyan yung kalagayan niya sa kapag lumagay sa dulo. So, dahil si alif ay nasa dulo rin, at ilagay na natin si alif dito na parang nakakabit kay ha.
Okay? Si dal na nasa gitna.